Nako, nasa MVP camp na si Robert Bolick at dahil nga finally nakalock in na si Bolick sa NLEX, nagsalita na po ang isang TNT official na sa kanila pala mapupunta si Bolick. Kaya pala, dali-dali rin nilang tinerminate ang kontrata ni Mikey Williams kasi may bago na silang napili. Alam nyo, dati ko na tong nasabi din sa isa kong vlog at tama nga lahat ng hinala ko, Robert Bolick patungo na sa main camp ni MVP. Second update, isa pang breaking news, Stanley Pringle babalik na sa Northport kung saan una siyang nadiskubre. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Nagagawa ng SMB at TNT kay Robert Bolick at dahil na-realize ng SMB na loaded na sila masyado, kaya ang SMB po ay nag-giveaway sa TNT para sa kanila na mapunta ang vital piece na to. Alam nyo ba na lubhang kailangan ng TNT si Bolick? Ang hindi ko maintindihan, bakit nagpapakipot pa ang TNT na hindi na lang sana direktang sumalit sa trading order? Yun pala, dahil ayaw nilang mamigay ng player na may malaking value. Samantalang kung kukunin nila si Bolick dyan sa NLEX, magbibigay lang sila ng future picks, okay na. Kaya pala tinerminate ng TNT ang kontrata ni Mikey kahit nagmamakaawa ito sa management. Lubang kailangan na nga ng TNT ang serbisyo ni Bolick, kaya asahan nyo na kukunin na agad ng TNT si Bolick sa kanila. Sabi ko na kawawa talagang NLEX sa trade na to. Kung sana nag-isip na lang muna sila. Kahit nung si Coach Yang Giao pang coach dyan, talagang laging kinukunan ng karapatan ng NLEX na mag-keep ng player na dapat para sa kanila. Kaya napapansin ko sa mga teams na ganito, wala silang franchise players. Teka, ngayong si Bolick ngang kapalit ni Mikey sa naiwang butas, nako, iba din ang nagagawa ni Bolick sa court. Pero kung papipiliin ako sa dalawa, ibang klase pa rin si Mikey. Siya pa rin para sa akin ang player na mas fit sa TNT. Kung sa abilities, mas scorer itong si Mikey at mas mabilis ang penetration niya. Tsaka may endgame si Mikey. Si Bolick nga minsan, wala masyadong magandang desisyon at hindi maasahan minsan sa clutch. Kung hindi lang sana tinopak si Mikey, akala siguro niya luluhod pa rin ang TNT sa kanya. Pero ang TNT na nga mismo ang nagmatigas. Ang tanong, kailan mangyayari ang pag-trade kay Bolick to TNT? Gaya ng sabi natin, kailangan na ng TNT ang serbisyo niya. Kaya ngayon pa lang, minamadali na ng TNT ang isa pang trade proposal. Kaya hindi na ito patatagalin. Tsaka napapaisip ako kung si Bolick ay mapupunta ng TNT, ibig sabihin baka hindi na nga siya makakabalik sa B-League. Kung meron mang team na okay magbayad tapos hindi na niya kailangan mang ibang bansa, abay dyan na lang siya mananatili. Actually, inaasahan na rin ito ng mga tao na si Bolick hindi yan magtatagal sa NLEX. Imposible talaga. Ang tanong na lang dyan, sino kaya ang posibleng ipalit ng TNT kay Bolick? Hindi naman po pwede ng puro future pick yan kasi mataas ang value ni Bolick sa market. Well, para sa inyo mga kuy, sino ba dapat ang ipalit ng TNT para makuha nila si Berto? Tara, next update naman tayo para ito sa lahat ng NSD fans. Stanley Pringle, gagalawin na rin ng management. Si Pringle ibabalik na po ng Northport. Nako naman, dahil ba nagkakaedad na si Pringle? Kasama din daw si Aljon Mariano sa trade package na gagawin ng Ginebra. Kapag nagkataon na ibibigay si Pringle, siguradong maraming hindi ito matanggap. Kung si Mariano mas okay pa kasi injury prone na rin. Si Pringle injury prone at yun nga aging na rin. Tsaka napansin ko sa kanya nagsuslow down ngayon si Pringle. Ibang iba dun sa pinakita niya nung una siyang na-trade dito. Pero minsan kapag humihina ang first unit, si Pringle naman ang sumasalo. Vintage ang galawang Pringle, may pulso pa yan. Sayang pa kasi magagamit pa. Kung si Aljon Mariano, siguro mas okay na pakawalan na lang at maghanap ng legit forward na pwede din nilang panghalili kay Japet. Kasi si Japet, sa nakikita ko sa kanya, kailangan niya ng support kasi mahina ang decision making. Sa mga hindi nakakaalam, bumababa po ang stats ni Japet. Dati napaka-athletic niyan. Kaya lang naman siya kinukuha sa Gilas kasi matangkad at okay dumipensa. When it comes to scoring, parang tatalunin pa nga siya ni Sistan. Ang tanong, sino naman palang kukunin ng Ginebra at saang team? Hindi po sa taga Northport ang kukunin ng Ginebra kundi isang maliksing gwardiya na kabilang din sa Gilas. Oh, may ideya na kayo? Bali 3-team trade po ito, puro sister teams. Kapag nakuha ng Ginebra ang player na to, galing sa kanilang kapatid, buenas kasi mas pinabata lang na version ni Pringle to. Kailangan lang po munang ayusin ang proposal para talaga maging mas balanse. Pero kailan ba naging balanse ang trading dito sa PBA? Ang hiling ng Ginebra na sana pumayag ang kapatid sa kanilang proposal para makuha na nila yung Gilas guard na tinutukoy natin. Hula nyo ba kung sino ang player na kukunin ng Ginebra?